Higit 10,000 mga POGO worker ang pinaghahanap pa rin ngayon ng mga autoridad, habang ang mga dating pulis at sundalo na nagsilbing mga bodyguard ng mga POGO boss na nawalan ng trabaho, kidnapping na rin daw ang modus ngayon. Yan ang agenda report ni Nancy Carvajal. Tuluyan nang nauwi sa pangingidnap ang dating armed guards ng mga POGO boss matapos malusaw ang malalaking POGO operations sa bansa. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Chief Gilbert Cruz, karamihan sa mga bodyguard may military at police background. Since nawala na nga ng trabaho itong mga to, hindi naman magagaling sa mga computer ito. Ang alam lang nito, manakit, mandukot, tsaka pumatay. So anong gagawin yan pag wala ng trabaho? So they will shift doon sa another modus na pamilyar sila, at yun yung pangingidnap. Halata umano sa video ng pananakit ng estudyante sa Taguig na galing POGO ang mga kidnapper. So looking at that modus operandi dun sa video, I can say na handiwork ito ng mga POGO enforcers. Kahapon, sinabi ng mga otoridad na Chinese at iba pang mga dayuhan ang karaniwang target nitong kidnapping syndicate. Pero ayon kay Cruz, target na rin kahit sinong may pera, kasama na ang mga Pilipino. Samantala, iprinisinta ng PAOK ang dalawa sa umano'y POGO boss na nahuli sa One Wheel Building sa Pasay nitong Miyerkules. Kinilala sila na sina Piao Guangbin at Quan Zhang. Positibo silang itinuro ng mga dating POGO employee na ngayon ay tumatayo ng testigo. Si Zhang ang sinasabing taga-torture sa Nasdaqe POGO Hub na ni-raid noong October 2023, kung saan nakakita ang mga otoridad ng isang torture chamber. Si Bin naman ang sinasabing nagbibigay ng mga prostitute sa mga POGO worker. Dagdag ni Cruz, sakali pang may mahuli pang mga Pinoy na nagtatrabaho sa POGO hubs, kakasuhan na rin sila. Sinimulan na rin ang deportation process ng higit sa 400 foreign nationals na nahuli sa raid sa ATI building sa Parañaque noong nakaraang linggo. Sa taya ng immigration, may 11,000 POGO workers pa rin ang hindi nahuhuli. Para sa agenda, Nancy Carvajal, Bilyonaryo News Channel.